magandang araw. Marami tayong gagawin ngayon kaya panoorin nyo itong video natin. Okay? Ito meron ako ditong bougainvillea na hindi ko naayos. Kaya for today's video, aayusin natin to tapos i-update ko kayo kung ano nang nangyari dun sa ating mga 21J. At saka itutuloy na natin kung paano sila lalagyan ng fertilizer mamaya. Kaya panoorin nyo, sit back, watch and relax po. Mag-enjoy na lang po kayo sa panonood sa gagawin natin dito. So ito nga po ay tinatawag nilang chocolate pink. Pero kung titignan mo naman napakatingkad yung kulay niya na red. Pero kapag yung bracts kasi niya ay mga mura pa, malalaman mo talaga na medyo parang brown, lalong-lalo na kung nagpapalabas pa lang siya ganyan, no. Parang talaga siyang masarap na kainin yung pagka tingkad-tingkad ng kulay niya. Kaya parang pangyayamanin na bougainvillea to, kaya napakaganda rin. Kaya lang tignan nyo, ayan po siya, ang pangit niya ngayon. Pangit ng postura niya, kaya para mapakinabangan naman natin yung tsura, siguro ayusin ko na lang, tanggalin ko tong ibang sanga, tapos itatanim ko na lang kasi sayang din naman. So ayun, ayusin na po natin. So bali lilipat ko nga po pala siya dito, ayan. Eto, mahalaga po ito, lalong-lalo na po sa mga beginners sa pagre-repat ng mga bougainvillea nila. Kapag ka magre-repat po kayo, huwag nyo munang didiligan. Patuyuin nyo po muna to. Tuyong-tuyo po ito, ayan o. Para madali po siyang tanggalin. So ayan halatang napabayaan ko lang to. Kaya ayan, tanggalin ko yung mga tumagos. So ayan po, kagandahan pag tuyong-tuyo siya, buo po siyang nabubunot na ganyan. Yan, safe na safe po tayo maglipat pagka ganito po. Ayan po. So since hindi nababagay itong mga sanga na ito, tanggalin ko na lang. At itatanim ko na lang. Ayan. Pati rin ito, kung saan-saan na siya napunta. Ayan. So, ito na lang yung natira, yung pinakapuno niya. Ayan, naengganyo ako sa mga ganitong style eh. Kaya gumagawa rin ako ng ganito. Bukod sa mga maliliit, ito rin yung isa sa mga ginagawa ko. Ayan, tanggalin na rin natin tong mga tinik para maging safe po tayo lagi. Kapag lagi natin silang pinahawakan kasi baka mamaya mahawakan natin yung tinik. So ayan po siya ayan. Yan, so balik ganito na lang yung matitira. Ayan. So ililipat ko na po siya dito. Ayan. So ito yung lupa natin. Yung mga iba dito recycled lang. So basta ang tandaan nyo lang, lagyan nyo lang po ng buhangin yung lupa. So mabuhangin po yung lupa nito. Ayan. So hanapin ko lang kung paano ko siya ilalagay ng maganda. Kasi medyo baliko yung puno nito eh. Yan, mahalagang diinan po natin no, kasi lalong-lalo na matangkad siya, kailangan maging matibay pagkakalagay niya. Kasi kapag mabubungkal kasi siya So ito, didiligan lang natin, tapos na.
Ayan, lagi kong sinasabi, kailangan nating diligan pagkatapos natin silang ilipat. So, damihan lang po yung dilig. Tsaka hanggat maaari, subukan ulit natin siyang i-press. Ayan. So, ayun na po siya. Ayusin ko na lang to pag natuyo. So, dito tayo. Ayan, yan muna siya. So, ito yung isa. Tignan nyo naman, gumaganda na po siya. Ito yung una nating ginawa. Gumaganda na po siya. Hindi ko pa po tinatanggal yung sanga niya dito. So, ayan, naayusin natin to later. Lumalabas na nga yung mga bracts nyo. Ito yung orange diamond natin. So, mga mahahaba ito eh. Mahahabang variety. So, yan pa muna. So, ito yung kasama nyo. Yan, gusto ko kasi mga ganitong gagawin. Matatangkad na ganyan. Ngayon naman, update dun sa mga 21J na nilipat natin ng paso. Tignan natin kung nabuhay silang lahat. At saka maglalagay na rin tayo ng fertilizer, yung Yaramila natin. Paubos na nga to, nag-order na ako ng bago. So, tara! Yan, dito ko sila nilagay. Medyo nalililiman. Yan, mahigit isang linggo na yata sila. So, ito na po yung update. Kung titignan po ninyo, buhay na po sila mula dito. Yan po sila hanggang dun. Sa dulo doon. So, okay na po sila. Wala pong naging problema na buhay lahat. Ngayon, maglalagay tayo ng fertilizer at saka medyo ititrim natin sila. Okay? So, heto na po yung fertilizer natin na Yaramila. So, ito siya oh. Ganyan. Ganito yung kulay ng Yaramila. 15920 yung gamit ko. Pampabulaklak kasi yung 15920. So, ayan. Lagay lang ako ng kalakalahati. Ayan, mamaya ako natatabunan. Tatabunan natin ha, kailangan matabunan kasi kapag ka hindi, pwedeng ano lang, liparin lang yung chemicals nito pag hindi natin natatabunan. So ayan, maliliit lang yung lagay natin kasi maliit tong mga puno nila o kaya maliit tong lupa nila. So, siguro napakaganda ng mga to pag namulaklak na. Ayan, ilapit ko na nga lang dito para makita nyo. Ayan. So, ito yung iba, magdidilim na. Pero dahil mahal natin ang ating mga bougainvillea, singit-singit lang natin silang ayusin. Ayan. So, heto sila, recovering. Naka-recover na tong mga to. Ngayon, gagawin natin, i-trim ko na sila, yung medyo sagad para pag tumubo. Ito pala, grafted to. Yan, dinugtong ko to dati. Yan, grafted po yan. Ayan, magtatanggal na ako ng kanilang mga sanga-sanga para mas mapaganda pa natin. Pati itong mga to, yan, tanggalin mula sa yan. So ito, nakauna na to. Tignan nyo, medyo nauna na siya. Pero ipantay natin para sabay-sabay silang lahat. Yung mga sanga niya. Ganun kasi ang style ng 21J, dapat maganda yung pagkakabilog ng kanilang mga sanga. Ito rin marami nang lumalabas. So, ganun. Flat top. Ayan, 15 days hintayin natin dito para makita ninyo yung resulta niyang maganda. So, ayan po. Tatabunan ko na lang itong mga fertilizer niya. Ayan. So, since medyo basa na yung lupa niya, bukas ko na lang sila didiligan. Ang pangit kasi kapag sobrang basa tapos didiligan natin, may tendency na mawawash away. Mawash away yung mga fertilizer kapag masyado ding dilig. So, kapag naglagay kayo, saktong dilig lang, saktong pang
pang initial breakdown lang sa fertilizer. Kasi kapag bigla nyo silang tutunawin, magkakaroon ng excessive breakdown, hindi kakayanin ng halaman. Kaya kung minsan pansin ninyo, nagkakaroon ng fertilizer burn, nalalantaw kaya nahulog yung dahon. At ang pinakamalala, kung namumulaklak yan, mahuhulog lahat ang mga bulaklak. Kaya ganun, controlled pa rin, pati yung watering. So ayan, okay na po. Ayan, kahit papaano meron tayong nagagawa sa ating mga bougainvillea despite sa pagiging busy ng ating mga schedule. So ayun pa rin, na-maintain pa rin naman natin sila. At ito kasi yung mga libangan. So sa inyong panonood, maraming salamat po. Sana lagi nyo pa rin akong panoorin, kahit kung minsan medyo madalang yung upload ko sa YouTube. Pero sa Facebook po, marami rin po akong mga ina-upload doon. Kaya i-follow nyo rin ako sa Facebook page natin kay Daddy Bird. Thank you so much!